Dumako naman tayo sa usapan ng edukasyon. Alam mo naman, Sandro, na talagang napakahalaga ng edukasyon. Ika nga nila na ito lamang daw ang isang bagay na maaring maipasa ng mga magulang sa atin. And of course, ito yung isang bagay rin na hindi maaring matanggal o kunin ng kung sino man. And of course, syempre kaya naman pinapaigting lalo ang kalidad ng edukasyon ng Department of Education dito sa atin. Kaya para bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan at ang kanilang mga achievements, makasama natin this morning ating very special guest, Dr. Alejandro G. Ibanez, Education Program Supervisor, OIC, Regional Planning Unit, DepEd, NCR. Good morning, Doc. Magandang umaga po sa iyo, Doc. Good morning po sa inyo at magandang umaga sa mga taga-subaybay ng programa ito. Good morning, boss. So ito naman siguro maganda munang magbalik na tayo sa mga magagandang achievements na nakuha or nagawa syempre ng Department of Education noong nakaraang taon. Baka pwede natin pag-usapan ito, sir? Ay, magandang tanong po yan at sinasabi natin na milestones po yan sa 2012. Actually, pag pinag-usapan natin yung mga accomplishments sa Department of Education, National Capital Region, ang mga programa at proyekto namin ay nakaangkla at nakabase sa 4 na tema. Una, may sinasabi tayong access. Pangalawa, quality. Pangatlo, efficiency. At pang-4 ay governance. Pag sinabi po nating access, ito ay tumutukoy kung paano natin ma-improve ang participation na mag-aaral sa ating mga paaralan. Hindi lamang sa paaralan, at sa mga learning centers din kasi may tinatawag tayong alternative education. Ang access ay tumutukoy din sa mga basic kung saan ito yung mga kailangan sa paaralan. Halimbawa ay ang mga guro, pangalawa ay ating mga classrooms, pangatlo ay ang ating mga upuan, pang-4 ay ang ating mga textbooks, at ang pang-5 ay ang water at sanitation facilities. Sa pangunguna ng aming mahal na Direktor, Dr. Luz Almeda, ay natugunan po ang 4 na yon maliban sa classrooms. Ang ating teachers, actually, ngayong 2013, nadagdagan pa ng halos 6,000 na didistribute po yan sa 16 schools divisions ng DepEd NCR. Marami po tayong schools. Sa public lang, meron po tayong 764 at ang private po natin, napakadami po, 1,974 at ang ating pong enrollees ay umaabot ng 2.7 million combined public and private. Wow. So pagdating sa access, talaga napakalaking bagay na dapat tugunan at dapat pagtuunan pansin ng departamento, lalo na sa National Capital Region. Pangalawa, yung nasa planning standard na yung ating upuan, 1:1 na po tayo. Yung ating textbook, 1:1. Ratio na rin natin at ang ating water and sanitation. Makikita nyo naman ngayon na meron na tayong mga faucets sa ating mga schools at ating mga palikuran. Sa quality naman po ay ang pinag-usapan natin dyan ay yung performance ng mga bata sa National Achievement Test na binibigay po sa grade 3, sa grade 6 at saka sa year 4. At ang programa natin dyan ay, of course, nagpapasalamat kami dahil naisabatas na yung Kindergarten Education Act na inaprubahan noong January 2012 at ang ngayon ay natutuwa kami dahil naaprubahan na yung ating Enhanced Basic Education Act of 2013 noong, hindi ako nagkakamali, Mayo. So ito talaga ang trailblazing na sa ating departamento na nagpapasalamat po kami sa aming mahal na Secretary at ang ating mahal na Pangulo dahil naisabatas na yan. Pangatlo ay efficiency. Tumutukoy ito kung paano natin mapapanatili ang ating mga mag-aaral sa eskwelahan. Ibig sabihin, pag mataas ang ating dropout rate, ibig sabihin hindi efficient. Kung mataas ang ating graduation rate, maganda po yun, ang ating completion rate. Pagdating naman sa governance, ito po yung mga sistema at mga proseso na sa una. At ito ang advokasya ni ating mahal na Pangulo na daang matuwid, anti-corruption efforts, transparency, lahat ng mga sistema sa information system, sa internal audit system at mga iba. So, narinig naman natin yung dami ng mga gusto nila at planong gagawin at ginawa na para sa mas mapaigting pangkalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. Pero, kamustahin naman natin, alam naman natin na dito sa Good Morning Boss, lagi natin ipinapakita sa mga viewers natin yung bagong education system ng bansa, ang K-12. So, kamusta naman po, I'm sure naging matagumpay po itong proyekto na to. So, kwentuhan niyo naman po kami sa mga naging experience po o kung kamusta po itong bagong education system. And for you po ba talagang naging successful at naging effective po ito sa lahat?
Kasi nga ongoing ang implementasyon ng K-12, so doon po tayo sa advocacy and social mobilization component at yung pagbibigay ng training o orientation sa ating mga guro at iyan ay naumpisahan na noong sa ating grades 1 at grade 7 ng isang taon at ngayon naman po ay grades 2 at grade 8. So ngayon ay nagbigay po ng training central office dyan at iyon naman ay nag-cascade sa field, sa region at saka sa school level. So ngayon, ang aming pagtutuunan ng pansin ay ang senior high school program for the next 3 years kung saan ito ay makipag-coordinate po kami sa ating mga kaalyado sa CHED, sa TESDA, sa ating private schools para matugunan yung ating academic excellence, yung ating arts and sports at saka yung ating technical vocational skills ng mga bata para makapantay tayo sa standard ng ibang bansa. Pero gusto ko malaman muna, Sandro, ano po ba yung mga challenges o yung usual problema na kinakaharap ng Department of Education, lalo na po pag pumapasok na ang pasukan o in terms of education na rin dito sa ating bansa? Actually, tumutukoy pa rin po yan sa basic inputs na sinabi ko kanina kasi po ang ating enrollment ay tumataas taon-taon at ang ating trend niyan ay meron po tayong 1.45 increase this year. So, ibig sabihin, taon-taon, tumataas po ang bilang ng ating mga mag-aaral. So, dapat tuloy-tuloy lang yung mga basic inputs na dapat ng ating mga mag-aaral at ating mga paaralan sa eskwelahan. And I believe kukulang din sa classrooms. Yun po ang isa sa mga challenges na kung saan ang classroom natin, hopefully sa term ng ating mahal na Pangulo ay masolusyonan na talaga itong classrooms natin. Pero hindi naman napakalaki yan. Yes, pero ito po sir, kasi alam naman natin na kumbaga may mga solusyon na po nagagawa para sa kakulangan ng classrooms kasi hindi natin masasabing sobrang kulang dahil ngayon ay yung dalawang shift na lang po ang palitan sa mga estudyante. Hindi katulad na dati na 3 shift dahil talagang mas kulang po kumbaga dati. At totoo po yan. Actually, meron kaming datos ngayon na ang ating elementary at high school ay nasa 2 shifts na lang. Pag sinabing 2 shifts, isa sa umaga at isa sa hapon, mga 86% na lang po yan. Ang ating remaining 14% actually ay nasa single shift na lang po yan. Ang ating 3 shifts na lang po ay nasa kindergarten kung saan allowable naman po yan dahil ang mga bata sa kindergarten ay pumapasok ng 3 oras lamang. So, bali, 3 sessions sa isang araw, nagsisimula sa alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. And I believe, isa rin sa mga solusyon na ginagawa ng DepEd, Sandro, di ba kapag kunyari sa classroom, tapos masyadong marami estudyante, hindi lahat natuturuan. Kaya meron po kayong open learning na tinatawag. Actually, ang open learning ay hangos sa prinsipyo ng alternative education po. Pag sinabi nating alternative education, may mga iba't ibang kaparaanan at mga choices at options ang mga mag-aaral para matuto at makapagtapos ng pag-aaral. Dahil ang pag-aaral, hindi lamang po lahat ay pumapasok sa paaralan. So pag sinabi nating open, dalawang terminolohiya po ang naka-attach dyan. Una, flexible. Pangalawa ay distance. Ibig sabihin, nangyayari kahit wala ang guro sa paaralan. So, pag sinabi nating open, dyan pumapasok ang Open High School Program, Distance Education, Home Study Program, mayroong individualized instruction. Lahat po yung mekanismo na yun ay tinatawag na open under Alternative Education. Nasa Department of Education, meron po tayong tinatawag na Alternative Learning System. Ayan, kaya naman wala ng rason ang mga bawat estudyante dito sa ating bansa na hindi makapag-aral dahil sabi nga nila kahit wala ka sa eskwelahan, ay maaari ka pa rin matuto. Pero ito rin sir, gusto namin pag-usapan kasi marami kami napuntahan ng mga eskwelahan dati at sinasabi rin daw nila na malaking tulong ang inyong early enrollment. Kasi alam natin na nagiging problema daw ang pagpasok ng mga late enrollees sa kanilang mga school. Kumbaga, natatagalan yung proseso bago sila makapagsimula dahil may mga late enrollees nga. Pag-usapan naman po natin itong, kumbaga, achievement din po ito on your part dahil yung early enrollment nga po ay nakatulong ng malaki sa mga estudyante. Totoo po yan. Napakalaking achievement po yan at yan po ay kampanya natin sa ating mga magulang na dapat magpatala ang kanilang mga anak as early as January at tuloy-tuloy po yan. Hindi po doon sa oras ng pasukan kasi ito po ay makasagabal sa normal na operasyon na dapat sa unang araw ng ating pasukan ay talagang nagtuturo ng mga teachers. So,
ina-encourage po namin lahat ng mga magulang na magpatala ng maaga. And of course, dapat din yung mga magulang, sumunod din sila sa rules and regulations. Kasi ito, at least, kung may early registration, nakakapaghanda yung eskwelahan dun sa number of students na papasok. At least, nape-prepare lahat ng mga plano. Pero, sir, ano pa po ba yung mga ibang programa ng DepEd this year? Besides sa ito nga pong K-12? Ang malaki naming programa ngayon sa ngayong taon dahil naniniwala kami sa aming vision na Premier Region, home of world-class lifelong learners. Makasabay tayo sa agos ng kalidad ng edukasyon sa buong mundo. At ito ay talagang sinisikapan namin marating ang computerization program kasi nga naniniwala kami na hindi lahat sa paaralan ngayon ay doon natututo. So, magandang bagay ang computerization program sa open learning. At saka yung ating preparasyon para sa senior high school nga na ang ating mahal na Director Almeda ay patuloy na nagko-conduct ng coordination meeting doon sa posibleng service providers at ating mga partners sa edukasyon. Yes. So siguro panghuli na lang, baka meron po kayong mensahe sa ating mga manonood, mga estudyante, mga magulang, at syempre for the general public as well. Okay. Kami po ay naniniwala sa aming mahal na sekretary na pag sinabi po niyang ang bawat Pilipino ay may access sa quality basic education. At kami naman sa Department of Education National Capital Region sa pamumuno ng aming mahal na Director Dr. Luz Almeda at sa aming Assistant Director Mr. Rizalino Rosales at ating mga competent at masipag na mga Schools Division Superintendents sa 16 cities and 1 municipality sa Metro Manila na kami naniniwala sa mantra na education for all by all. So, ibig sabihin, ang edukasyon ay responsibilidad ng lahat. It's everybody's responsibility. At kami sa National Capital Region ay tumatalima at ang aming commitment ay mabigyan ng quality education ang ating mga bata in an ideal learning environment sa pamamagitan ng suporta ng ating mga partners sa edukasyon. Maraming Ayan. salamat. So talagang, ito pa Sandro, talagang dapat ang keyword dyan is cooperation. Is very important, lalo na dun sa mga magulang at dun sa mga estudyante. Dahil ang isang proyekto ng gobyerno ay hindi magiging matagumpay kung walang kooperasyon. So Kumbaga, dapat magtulong-tulong talaga tayo. we always have to do our part. Hindi pwedeng umaasa lang tayo sa isang area na gumawa ng kanilang parte. Lahat tayo nga, sabi mo, tulong-tulong. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you so much. ngayong Ito umaga. sa Dr. Alejandro G. Ibanez. Thank you, Doc.